ang sarap sa feeling na magpapasalamat sila sa'yo, tapos nakatulong ka, may naipundar na sila. Hindi naman yung common scams eh. Okay, so advice and tips, lalo na sa mga first timer. Guys, wag na wag ha. So yun, hindi naman ako palakard dito kasi nga dahil ayokong ma-fraud or ma-scam. Guys, sabi niya dito, kumakain ng aso yung mga lokal. Alright guys, currently it's 6 PM na and naka-order na tayo ng salted coffee. Yan. Tapos ng traditional banh mi. And guys, hindi ako umorder sa Grab because sabi ko, wait nga lang, i-double check ko nga ulit yung kanilang menu sa baba. Tapos, nakita ko, may traditional banh mi pala sila. So, yun yung pinaka-name nung ating in-order. That is 30,000 dong. And then, ang nakakatuwa guys, dito sa store na to, ang daming foreigner talaga. Kasi nga naman, yung ibang listahan or ibang menu nila is for foreigner kasi, yung more on gulay lang, walang pate. And then, nung binasa ko tong traditional banh mi, ito yung hinahanap na hanap kong banh mi. Okay? May vlog tayo, yung parang unang gabi ulit natin dito sa Hanoi na umorder tayo, di ba? Ni-review ko siya na hindi ko nagustuhan medyo yung, kasi nga yung traditional banh mi pala yung hinahanap ng panlasa natin. Sorry naman, binabawi ko yon na actually, wait. Yung nakain ko, hindi ko talaga nagustuhan kasi parang Subway lang siya. Pero wala akong problema dun sa pinaka-store. Ang bait guys nung may-ari, si tatay. Si tatay yung nag-assist sa atin nung first time nating bumili sa baba. Tapos, pag-order kayo dito, syempre tatanungin kayo guys kung gusto niyo ng cilantro, gusto niyo ng chili sauce, and so on. So, yan ha. Mas mura to compared sa na-order natin na 45,000. Yung beef banh mi. Pang foreigner kasi talaga siya. Mahilig tayo sa Baksiu pag gumagala tayo. Pero pag nandito, sa accommodation natin, salted coffee. And guys, alam nyo, itong accommodation natin, para siyang may pagka-Airbnb na pag naka-check-in na kayo, mag-chat lang kayo sa WhatsApp nila kung may kailangan kayo. Pero kung wala pakilamanan. In and out lang kayo dito. Ganun lang. Nakakatuwa. Pag kailangan ng extra towel, ayan. Magdadala sila extra towel, pang change ng towel ninyo. Kung kailangan may basurahan kayo na pakuha, chat nyo lang sila. And they are open 24/7. Again, nandito tayo sa Alumas Home. Masasabi kong perfect spot siya for me. Perfect location guys. Because, ayan na. Ito na si banh mi. Hindi nyo na kailangan lumayo. Tapos, siguro mga 7 to 8 minutes walk lang siya kay Ate Ha. And then malapit na rin tayo sa One Kim Lake. Kaya pala ang taas ng review nito guys pagdating sa location. 9.7 ata. So anyway, ito na yung pinakahihintay natin guys. Yung pag-usapan natin yung mga common scams dito sa Vietnam. So bali in general lang tayo ha. Possible kasi baka hindi nyo siya ma-experience sa Da Nang, pero yung iba naman na nasa Hanoi ma-experience nila sa Ho Chi Minh, sa Dalat, sa Phuoc. Basta in general tayo. Ibig sabihin for the entire country na uso yung mga scam dito, okay? Tapos ganito pa pala, kung nagbabalak kayo mag-Vietnam, katulad dito sa Hanoi, ang pwede nyo puntahan after Hanoi is Halong Bay, Ninh Binh at saka Sapa. Tapos kapag nasa Da Nang naman kayo, pwede kayo pumunta ng Hoi An, ng Hue at saka ng Bala Hills. Kapag nasa Ho Chi Minh naman kayo, sa Saigon, pwede kayo pumunta ng Dalat, Phuoc, pero kailangan nyo ng plane, kailangan nyo na mag-train, or kailangan nyo na mag-bus. Kayo na bahala. At least, kung gusto nyo na mag-stay sa isang lugar, then yun lang yung pinakamalapit ng mga attractions na pwede nyo puntahan. Pero yung iba kasi ginagawa nila, cross city. Magti-train from Da Nang to Hanoi, yung mga ganon, to Ho Chi Minh or Saigon. Ako kasi guys, gusto ko talaga yung stick lang ako sa isang city. Pero kung pupunta man ako ng ibang lugar, yung parang pabagyo lang, katulad ng Hanoi to Sapa, ganun lang. Hanoi to Halong Bay, ganyan. Pero hindi natin nagawa guys ang Halong Bay at saka Ninh Binh dito ha. Kasi, again, nag-extend kami sa Sapa na compromise yung prado namin ng Halong Bay. Pero sila Shane guys, nakapag Halong Bay. Ito, sabihan ko kayo na nagustuhan nila Shane at saka ni Tita. Yung Halong Bay, okay daw, maganda yung view. Though hindi maaraw, mas maganda sana guys kasi pag maaraw, kita-kita mo talaga yung view, masisinagin siya ng araw. Pero ito pa, nagandahan si Shane. So what more pa kung maaraw at kita-kita mo yung view, di ba? So na-add ko lang yun.
Actually, bala ko talaga di ba ang dami kong palabok bago yung pinaka-topic? So, bali kasi guys, nagbabasa ko sa threads kahapon. And sakto, nasa listahan ko yung pag-discuss ko sa inyo ng mga common scams. And then, may nagtanong dun sa threads, ano po ba yung mga dapat kong iwasan, mga ganon-ganon. Hanggang sa may nakita akong nag-reply. And guys, ang galing niya. Ang ganda nung pagkaka-itemize niya at ang dami niya nilagay doon. So, bala kong gawin yung reference sa pag-discuss natin about mga common scams kasi napaka-detalye nung ginawa niya tapos mag-a-add na lang ako ng mga hanash ko. Okay? Siyempre, hindi natin siya i-credit dun sa ginawa niya. Credit kay Jalvin Balba. Sa threads ko lang siya nakita and thank you sa napaka-informative at detailed na pag-comment mo doon sa nagtanong. Nakakatuwa naman kasi nakatulong siya. Hindi lang yung isang tanong, isang sagot. Ang haba niya guys. Ang tanong kasi dito is any tips or advice before traveling to Vietnam? Ayun. Thank you sa ginawa mo Alvin Balba. Hindi ko alam kung ano ka. Baka content creator ka rin sa Klook or Agoda. So anyway, ayan, sige. Isa-isayin natin. So, sabi niya dito, huwag kang bibili ng SIM card sa airport, especially kung magtatagal ka sa Vietnam, tipong 10 days plus. Bukod sa mahal, nagloloko daw yun, tipong hindi gagana after few days. Better buy it sa Klook or sa labas, yung official Vietel store. Actually, ano to guys, totoo. Bali, pwede kasi kayong sabihin na, kunwari eSIM nga, ang bibilihin nyo, pero hindi siya ganun kalakas. Pili ko inuubos na lang nila yung mga lumang eSIM or SIM cards nila na dati pang nirelease. So if I were you guys, palagi ko namang sinasuggest at ginagawa, bumili kayo sa Klook or Agoda ng travel eSIM. Napakabilis lang. Sa Pilipinas pa lang, basta nakakonect kayo sa Wi-Fi, pwede nyo na silang i-install para pagdating or paglapag nyo mismo sa airport ng pupuntahan nyo sa Vietnam, activate nyo lang or i-turn on nyo lang tapos puntahan yung data roaming, enable nyo lang, then pasok na kayo sa banga. 4G to 5G, pero mas malawak pa rin yung 5G nila. Okay? Second, sabi niya, huwag kang magdala ng dollar, hassle lang din papalit. If may GoTime ka or GCash, yun ang best option, tapos withdraw ka sa BP Bank, walang charge. Yes, that's true. So guys, aside from common scams, yung mga tips na rin, ha? Bali, combination na, binabasa ko lang din kasi. Okay, baka sabihin nyo, hindi naman yung common scams eh. Okay, so advice and tips, lalo na sa mga first timer. Ang dami kong hanash. So anyway, totoo yun guys. Actually, pwede naman kayo magdala ng dollar kung gusto nyo, pero parang backup plan nyo na lang yan. Kasi pagdating guys sa airport, nagkakaubusan. Lalo na kung napakarami nakapila sa Agribank. Yung Agribank kasi yung pinaka the best among those ATMs na nandoon sa airport. Sakto, nung dumating ako doon, nagkaubusan na siya guys. Kasi madaling araw. At wala naman silang way na i-refill yung money sa loob. And ang ginawa ng karamihan sa mga Pinoy, nagpapalit. So that will be your backup plans. Pero kung wala namang problema, then you can withdraw using your GCash or your GoType. Pwede. Tapos, naglabas ako guys ng listahan ng mga ATMs dito sa Vietnam with maximum withdrawable limit per transaction, pati transaction fee. And then, yung mga transaction fee guys na meron ako sa listahan at nasa online, iba yung transaction fee na meron sa mismong airport. Hindi ko lang alam guys kung sa airport lang itong nangyayari ha. Okay, sample ko. Nag-withdraw yung ibang Pinoy doon sa airport. Sabi ko, ay 22,000 yung transaction fee niyan ng Agribank. May nagsabi na 220,000. So sabi ko, hindi. Ito yung nasa online. Tapos nung pumunta naman ako dito guys, nakakita ko ng Vietimcom. Kung ano nasa online, yun din. So parang sabi ko, bakit nag-iiba? I'm not sure kung may daya. O basta ganon. Watch out na lang kayo ha. Number 3, ito, avoid Michelin. So ganito, sabi ko rin sa inyo, I think nabanggit ko to na hindi lahat ng Michelin recognized dito sa Vietnam na lang is masarap siya. Mga foreigners, madalas din yung nagre-review sa kanila. Nasa sa inyo na lang yung kung itatry nyo, pero if I were you, doon kayo sa pinaka-authentic, local, ibig sabihin kung saan kumakain madalas yung mga lokal. Ganun lang naman yun. Katulad dito sa Banh Mi pa lang. In fairness naman guys, maraming foreigner, pero masarap naman din kasi talaga. May nagsasabi kasi na Michelin niya pero nung nalasahan nila hindi masarap. So, kayo na lang bahala ha. Huwag na lang siguro kayo mag-focus doon sa mga Michelin recognized restaurant. Basta tingin nyo naman healthy, go for it. Okay? Sabi ko nga rin sa inyo, di ba, nung nasa Taiwan tayo, marami kasing restaurant na masarap talaga, hindi lang na-highlight. Yun. Hindi lang nare-recognize. Yes? Okay? Okay. Alright? Sagot.
Alright! Alright, so number 4, sabi niya dito, huwag kang bibili ng mga kape sa mga touristy place. Mahal. Totoo naman to guys, kasi syempre pag mga touristy place, mahal, may patong na. So if ever bibili kayo ng mga pasalubong, doon kayo sa mga lokal. Dito sa Hanoi, pwede niyo puntan si Ate Ha kasi meron din siya binibentang kape. May mga t-shirts, may mga polo, may mga souvenirs, may hat, may bags, may keychain, may rep magnet. I-try nyo mag-explore. At syempre, huwag din kayo bibili sa mga like tourist night market kasi alam nyo mahal yun. Okay? Number 5. Kita mo yung mga babaeng may bit-bit ng purutas. Sasabihin niya, pogi. Minsan marunong magtagalog. Tapos pipicturan ka, carrying her paninda. Pero, kailangan mo bumili. Totoo yun, guys. Actually, public place naman to. So, pwede tayo mag-picture-picture kung ano yung gusto natin. May aesthetic na building. May napakagandang store. May nagtitinda ng prutas, makulay. Pwede natin picturean. Pero pag inaperan kayo, guys, na kunwari, upo kayo dito, ganun-ganon. Tapos kunyari, tindera ka. Or, sabihin natin, buhatin mo to. Yung gano'n. Ay guys, automatic, alam nyo na yon. Hindi naman may bayad yung picture, pero kailangan nyo bumili. Magsiserve agad sila sa inyo. Kunyari kung ano yung titinda nila, babalatan nila yan guys, tapos bibigay nila sa inyo. Ingat na lang kayo sa gano'n, ha? Hindi natin masyadong dadagdagan ng mga palabok, pero direct to the point tayo, ingat kayo sa mga gano'n. May gusto kong i-add, pero hindi ko lang sure kung nandito siya. Sige, sabihin ko na lang, yung buko juice. Usong-uso yan guys. If ever guys may nakita kayong nagtitinda ng buko juice, tapos syempre naging friendly sa inyo dahil nakikita nila, nagpapapicture kayo, may kayo magpapicture, tapos nagsabi siya na buhatin mo to, tapos picture. Guys, wag na wag ha. Kasi alam nyo ba, habang nagpipicture kayo, nagbabalat na siya ng buko para sa inyo. Okay lang sana kung sige mga 30k, 50k. Guys, ang single niya 100 to 150k each buko. Kalat yan guys ha. Hindi ko pa na-experience or wala pa akong nakikitang ganun dito sa Hanoi, pero again, buong Vietnam tayo. Mag-iingat kayo. Minsan, okay lang din naman kasi mababait sila, pero yung minsan kasi may mga nag-take advantage. Yung pagiging mabait nila, yung pala may kapalit. Yung ganun. Okay, next is, sabi niya dito, hindi masarap ang cold egg coffee. Always go for hot. Actually guys, hindi ko medyo gusto yung egg coffee kasi masanay ako sa hot coffee, di ba? Or iced coffee. Ang egg coffee kasi, sa sobrang tagal niya i-process. Kasi nag-coffee making class na tayo, di ba? So, doon ko na-realize na kaya pala malamig na siya. Kumbaga nagiging warm. Because ang tagal ng process. And then, dahil sa nilagyan mo pa ng gatas, lumalamig lalo. At masarap naman siya guys, pero hindi ko lang gusto yung pagka-warm. Gusto ko mainit na mainit. Eh naisip ko rin, since egg coffee siya, baka pag mainit na mainit yung tubig, maluto yung egg. Eh di na siya egg coffee. Double-sided egg coffee na siya. Sunny side up. Ganon, okay? So try nyo pa rin. At hindi lang naman yun yung serve nila dito. Meron salted coffee, may coconut coffee, may Baksiu. Ano pa ba? May matcha. Uso rin yung matcha dito guys. Pero mamaya, i-discuss natin yan. Madadaanan natin. Next, number 7. Sabi niya, huwag kang alis sa Vietnam without tasting the salted coffee. Ito. And life-changing siya for me. Favorite ko yan sa lahat after coconut coffee. Totoo, nabagit ko na, meron silang iba't ibang klase ng coffee dito. Kung mahilig kayo magkape, try nyo lahat para malaman nyo kung ano yung swak sa panlasa ninyo. Nakakatuwa dito guys. As in. Dito ka talaga yung magpapalpitate. Yung pagtikim mo, gagalaw ka agad. Mamaya gagawin natin yun. Okay. Number 8. Bukod sa kape, mag-hoard ka ng instant pho. Ang sarap nun. Vifon brand dapat. So ito guys, pho. Ito yung sinasabi niya. First time ko ito nakita. Tapos nung sabi ko, oh my God, mukhang masarap. Kaya, thank you Jill sa pasalubong ninyo. Mag-uwi kayo nito. And meron si Ate Han ito guys. Tapos hindi lang to, meron din siyang chicken. Okay, next. Ito na, mahilig ka bang mag-matcha? Ingat sa matcha sa Vietnam. May mga cafe na sabi nila matcha daw, pero jasmine tea pala yung matcha. Ilang beses ako nabudol niyan, ayaw niya daw ng jasmine tea. Hindi man ako ganun kahilig sa matcha, pero kung kayo gusto niyo matry, siguro doon na lang kayo sa talagang sa atin mag-matcha, wag na lang dito kasi ang talagang famous dito is yung coffee nila. Okay? Ito guys, picture mo lagi yung mga menu at pagkain bago ka kumain para di ka ma-scam na mas mataas ang singil sa'yo. Hindi daw nangyari sa Hanoi at saka sa Da Nang, pero sa Ho Chi Minh niya naranasan. So totoo yun guys, nasabi ko na yun nung nag-discuss ako sa inyo ng common scams nung nasa Da Nang tayo. Na if ever pupunta ka sa mga local food store, yung wala masyadong foreigner. Actually, kahit may foreigner, sabihin na natin, make sure na picturean nyo yung mga food ninyo. I mean, picturean yung mga menu kung magkano yung in-order ninyo. Kasi possible nga na kapag na-detect nila or nakita nila na medyo
lalampalampa ka, possible maskap ka. At guys, nangyayari yon, okay? Ala, meron pala tayong banh mi. So check mo muna ha. Oh guys, ito nga yun. May cucumber, merong carrots, may cilantro, may meat, tapos may pate. Ito nga. Ito, piling ko ito na yun. This is it guys, tama. Perfect. Gusto ba nalaman mo, hindi siya messy kainin. Ito yung banh mi. Tapos guys, ang bait nila, promise, ang bait. Oh my god, nalasa ko na lang yung pate. Yun yung hinahanap-hanap kong lasa. Para masabi kong, banh mi siya. Perfect. Going back. Sabi niya, di ba, picture mo lagi yung menu at pagkain bago ka kumain para hindi ka ma-scam na mas mataas ang signal sa'yo. And guys, ito, sabihin ko sa inyo, totoo yun. Si Shane, after namin pumunta ng Sapa, pagdating namin dito, meron siyang pinuntahan. Parang Chinese restaurant or local restaurant ba yun? Basta ganon. Guys, yung bill niya is umabot ng 300,000. Buti na lang, nung type ni ate sa terminal, nakita niya, bakit 600,000? Alam niya, 300,000 lang yung bill niya. Diba? Dito yun sa Hanoi ha. Hindi ko alam kung saan yung restaurant na yon. Basta watch out, be aware. Yung mga menu naman nila guys, makikita nyo serve sa inyo or nasa nakapaskil, picturean nyo. Regardless kung maliit na restaurant o malaki restaurant or local restaurant, okay? Tapos sabi ni Shane, wait. Why 6? Tumawa daw si ate na parang, alam mo yung guilty? Hindi yung, oh, so sorry, hindi ganun. Guilty daw tumawa. O, diba? Guys, sinasabi ko mga ganito para maging aware kayo. Hindi para takutin kayo. Baka hindi na kayo kumain sa labas dahil dito. Huwag naman ganun. It's okay din na maging aware kayo sa mga nangyayari. Katulad ko, kain ako ng kahit-kaisa, di ba? Kasi alam ko, nililista ko, pinipicture ako. Ganun lang, ganun kadali. Huwag niyo pahirapan sarili niyo. Number 11, huwag kang mag-taxi ever. Grab, mura lang, nakakaya. Grab sa Pinas, sobrang mahal. Sobrang, totoo. Guys, Grab is the best transportation dito. Grab bike, napakamura lang guys. Parang pwede ka nang maggala dito for 20 to 30 pesos. Lalo na kung malapit lang syempre. Grab car, kung gusto mong may aircon, napakamura lang as in. Tapos guys, ito pala. Dito ko na lang din isisingit na if ever naghahanap kayo ng mga transfer, like kunyari from airport going to Old Quarter to airport, van transfer going to Halong Bay, van transfer going to Ningbin, yung kaibigan ni Kuya Tanlo guys is nandito sa Hanoi at natry na namin siya. At itatry ko ulit siya mamaya pag alis natin going back to the airport. Si Kuya Jiang, okay? Lalagay ko dito yung number ni Kuya Jiang guys and message nyo siya sa WhatsApp para isa nyo sa inyo yung mga in-offer niya na tour dito mismo sa Hanoi plus yung mga rate. Naghahatid din siya guys ng pasahero going to Sapa. And mamaya or bukas na vlog sa departure guide natin, papakita ko siya sa inyo. Nakakatuwa kasi ang laki nung suporta natin, ang laki nung naitutulong natin din sa mga tour guide, mga local tour guide na namimit natin. Basta yung aking feel, yung aura nila is deserving sila, go. Lalo na si Kuya Kien ng Sapa guys. Please, kunin nyo siya. Let him know na sa kanya nakuha yung contact number niya. Kahit si Kuya Gian or si Kuya Tanlo, kapag kukuha kayo ng mga tour. Si Kuya Daniel sa Boracay. Nakakatuwa kasi guys. Alam mo yung ang sarap sa feeling na magpapasalamat sila sa'yo tapos nakatulong ka, may naitpundar na sila, nakabili ng bagong sakyan, nakapagpapatayo ng bahay, tapos gusto ko makita ang family. Syempre, hindi naman yon dahil lang sa akin, kundi kayo din na nagtiwala sa akin. Thank you so much. So next, nood ka video sa TikTok kung paano tumawid ng kalsada. Totoo yun guys, alam nyo ba? Sada lang, medyo laid back, kaya mong tumawid kasi usong-uso yung mga stoplight. Dito sa Hanoi, uso naman yung stoplight, kaya pa. I mean, may konting kaba. Pero pagdating guys sa Ho Chi Minh, dun ka bonggang-bongga kakabahan. Sanay ako magmotor guys, tatry ko dun, nakaganyan na sila. Dadaan, alam mo yung pag ganon, daan. Minsan magkasalubong kayo. Ay, nako day. So, mag-iingat na lang kayo kung mag-grab bike kayo, ha? At hindi ko masasuggest na mag-rent kayo ng motor dito kahit marunong kayo mag-motor. Sa Danang, pwede pa mag-rent ng motor kasi laid back lang doon. Madali lang mag-motor doon. So, next, kung pupunta ka sa Sapa, avoid buying stuff dun sa mga ethnic groups. Ito, guys. Mga bata, babae, nakakaawa sila pero advised ng government nila na wag daw mag-exploit or kasi exploited sila. Totoo to guys, ito yung sinasabi ko kay Shane. May mga park kasi sa Sapa, lalo na sa Sapa station, sa tapat sa may plaza. Yung mga bata sumasayaw, tapos may tip box sila.
bata. Nakakatuwa syempre sa mga foreigners dahil ngayon lang nila nakikita na naka-costume yung bata and so on. Pero yung may tip box, yung talagang pinagkakakitaan nila yung mga bata. Okay naman tumulong pero parang sa ibang way sana. And then meron din lumapit sa amin na may bit-bit na bata. Yung talagang sasabihin niya na umaawa ka naman, bumili ka kasi may baby ako. Okay sana tumulong guys, pero parang ang hirap. Pero nasa sa inyo, on your own discretion ha. Pwede kayo tumulong kung naawa kayo, go. Pero yun nga lang, sinasabi daw ng government na wag kasi nga grabe yung ginagawa nila sa mga kabataan. Doon sila nasanay eh. So, ayun. Again, nasa sa inyo na yun ha. Oh, ito daw. Aside from sa kape at noodles na pwedeng pasalubong, dito nyo lang din daw nalaman na pwede rin magpasalubong ng mga condiments like toyo, patis, chili sauce. And yes guys, totoo yun. Nasabi ko rin to nung nag-Taiwan tayo na may ginagamit silang salt pepper na condiments para magpampasarap ng mga fried chicken, grilled meat. Yun ang bilhin nyo. Kasi wala sa atin nun. At nagbigay din si Ate Jill ng shrimp powder cameroon sa atin. Itatry ko yun. At meron din ako pinakita sa inyo nung kumain tayo somewhere na iba yung chili sauce nila dito, or yung tama, chili sauce, iba rin yung parang tomato sauce nila dito. Ginagawan pa sa lubong talaga. May nakita akong bumibili nun. Alright? So ito na. Maraming fake reviews sa Google. Hindi porket 16,000 reviews sa Google, masarap na pagkain doon. Mga puti lang na sarapan doon. Diba? Pareho kami. Sabi ko sa inyo guys, mostly foreigners talaga yung nagre-review. Mga lokal naman dito, hindi naman kakain sa mga fancy restaurant. Ganon din yung mga siserve. Pero syempre, mas preferred nila yung mga kasulok-sulukan, yung mga street, nasa street. Ganon siya. Kaya again, kahit sabihin natin Michelin recognized yan, hindi natin sure kung masarap o hindi. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo for experience. Take it slow. As a trentahin, isa to sa rason kung bakit nagbabalik-balik ako sa Vietnam dahil sa slow living. Like, afford nyo yung mga accommodation. At kung pupunta ka sa cafe, makikita mo yung mga chill yung mga tao. Usap with friends, ini-enjoy nila ang kape. People watching, etc. Di siya katulad ng ibang bansa na maraming ganap. Totoo siya guys. Sabi ko nga sa inyo, pupunta kayo sa One Kim Lake ng maaga na doon. Mga lolo't lola nagkukwentuhan habang nag-i-exercise. Tapos yung mga lokal, sabi ko nga dito, yung sa tapat natin na nakaupo lang, ang dami nila mga lokal. May kape, kwentuhan, ganun-ganun sila. Next is going to, ito, sa ano naman to guys, ipupunta kayo ng Saigon ba tong Bentan Market? Sabi niyo dito, wag kang hahawak ng kung ano-ano doon kasi namimisikal yung mga tindera. Ito yung sasabi ko sa inyo guys. Ang mga tindera kasi, doon, sabihin natin kahit sa atin yung mahilig tayo magtanong mga Pinoy, tapos mahilig pa tayong magpa-discount, di ba? Yung tatagain natin hanggang kaya. Tapos hahawakan natin, susukatin natin, uso sa atin yun, okay lang. Tapos hindi natin bibilhin, pwedeng-pwede. Pero dito kasi guys, naniniwala sila na lalo na kung umaga-umaga, unang customer ka, kung buena mano ka, tas ganun yung ugali mo, ay day, makakaramdam ka ng sampal talaga, ng tapik, ng hampas. Kasi kapag ganun yung experience nila, first thing in the morning, naniniwala sila na buong araw, malas sila. Or ganun yung mangyayari. Kaya if ever pupunta kayo sa mga market, tignan nyo, silipin nyo, magmatsyag kayo, ganun. Kung may mga nakikita kayo nagtatanong, then tanong din kayo. Kung may nakikita kayong mga nagsusukat, magsukat din kayo. Pero make sure na lang na bumili kayo. Okay? Pero dito kay Ate Ha, sa Hanoi, na try ko na, hindi naman. Sobrang bait ni Ate Ha. Napaka-friendly niya, lalo sa mga Pinoy. Pero doon siya mag Tagalog. So, kayo na lang bahala mag-explore. Kung gusto niyo naman din sa mga lote, sa mga supermarket, pwede kayong bumili ng pasalubong doon guys. Hindi makailangan sa mga market, sa day market or night market. Okay, number 19. Ayun nga, sinabi niya din na rin dito na naniniwala sila sa buena mano. So number 20, huwag kang bibili ng Erseplora. Ang mahal ng Erseplora, which is totoo guys, meron akong gut defense, meron akong gut restore. At palagi ko nagagamit yung gut restore. Hindi ko alam kung bakit. Hindi dito ha. Nung nag-Taiwan tayo guys, palagi gut restore. Siguro dahil doon sa, ano ba? Hindi ko alam ha, basta dito hindi naman so far. Sabi niya dito, meron silang tinatawag na enterogermina. Yan ang gamit nila sa Vietnam. Around 10,000 VND lang or 23 pesos lang isa. Actually ito, aside from Erseplora, kung nasa Hanoi din kayo, maraming mga gamot dito guys na hindi kasi familiar or hindi sanay yung ating tiyan. Kaya possible kapag kunyari may sakit man kayo, may ubo, gumalik agad kayo. Kasi nga, first time nating na-try, hindi pa siya immune sa atin. May mga ganun kasi, di ba? Kunwari, sa atin, uso na yung BioFlu, Nuzep, mga ganyan. Pag tinake natin, parang minsan hindi tayo gumagaling. Tapos pag nag-take tayo ng gamot ng ibang bansa, katulad sa Thailand, ang dami niyan, di ba? Yung pang sakit sa tiyan, effective kasi nga hindi sanay yung tiyan natin. So which is
tama nga naman siya. Bumili kayo dito ng mga gamot guys, na gamot sa hilo. Ay ito pa, kapatid ni Shane guys, nagbaon ng Bonamine kasi may hilo yun sa biyahe. Parang medyo so-so pa yung effect niya, pero nung bumili siya ng Bonamine nila dito guys, yung counterpart ng Bonamine, basta anti-hilo dito sa Vietnam, sa Sapa, guys, sobrang effective daw. Hindi siya nakaramdam ng hilo. Yun yung mga sample. O, dava. Alright, so dito, napakahaba. Shoutout again sa iyo ha, Jalvin. Thank you so much for this. Hindi kita na message, kinredit naman kita eh. So anyway, sabi niya dito, board ka ng Lipton Green Tea. Kung mahilig ka sa tsaa, 280 pesos lang dito, 50 bags sa Vietnam. Pero sa grocery sa Pinas, mahal. Totoo yun guys. Kaya sobrang, parang pinamimigay lang nila yung mga tea at saka even coffee. Lalo na pag nag-stay kayo sa mga hotel. Natry ko yun sa Danang, sa Maybana Hills. Grabe. Like pamigay talaga. As in, ang daming tea. So, yun palang reason, mura lang siya dito. So, pwede kayong mag-hoard na sa mga makikita niyo sa mga supermarket. Running era kabe, sabi niya gano'n. Tapos mahilig ka sa Gatorade. Meron din sila dito counterpart ng Gatorade guys. Sports drink Ion. Powdered electrolyte to. Tipong 11 pesos lang isang sachet. Actually, nakabili ako nito sa Thailand guys. So, na-share ko lang sa Thailand na meron din silang kakaibang sports drink. Yes, pang-energize, pangbalik ng electrolyte, ganon. Syempre, mas mabisa yun kasi nga hindi pa tayo sanay sa ganon. Bili na lang din kayo dito kung mahilig kayong mag-jogging o mag-fun run sa atin, then pwede nyong bilhin. May balot din dito sa Vietnam. Hindi nga malan sa balot dito. Nung nag-Hanoi food tour, nung nandito tayo first time, si Jasmine, yung naging tour guide natin, mismo siya nagsabi sa akin na uso dito yung balot. Hindi ko pa natatry, wala akong nakita sa mga pinagpupuntahan natin, pero uso dito guys. Kung gusto nyo matry, kung gusto nyo pampalakas ng tuhod, try nyo ha. So yun lang naman na share ko. Number 25, sabi niya dito nakakaawa man pero sabi ng mga kaibigan niya na taga dito sa Hanoi or sa Vietnam, wag daw bibili dun sa mga matatandang nagbebenta ng tissue kasi mas mayaman pa raw sila sa atin. Oh, first time ko to. So anyway, hindi ko alam yung kwento behind it pero nasa sa inyo yun. Well, I would suggest na magdala kayo ng sarili yung tissue tsaka wet wipes kasi pagkakain kayo sa mga restaurant, yung mga utensils nila is nakalagay lang kung saan-saan. Syempre kung sino-sino yung mga dumudukot na doon, magdala kayong wipes, magdala kayo ng alcohol. Always. Or kung gusto nyo naman, magbaon kayo ng sarili nyong chopstick. Maraming chopstick dito ng wooden chopstick disposable. Pwede rin. O diba? Sabi niya dito, suriing mabuti ang mga bills. Alamin ang pagkakaiba ng 10,000 sa 100,000. Totoo yun guys. Yung 10,000 nila is almost the same ng 100,000. Kung medyo malabo mata mo, yung tingin mo siguro sa 100,000 is 10,000. Tapos tingin mo sa 10,000 is 100,000 kasi magkakadikit yung zero. Totoo siya. Ito, may sample siya dito. Nakakatuwa. Alright? Ito share ko lang, sabi niya, sa Hanoi, hindi maganda quality ng damit dito. Mabilis daw magtagtag yung mga print. Sayang, ganda pa naman ng mga designs. Punta ka na lang doon sa Uniqlo. Yes! Kasi guys, sa Uniqlo, may mga exclusive design sila na sa Vietnam nyo lang makikita. Katulad ng mga Mickey Mouse natin guys, parang meron silang almost 11 or 12 Mickey Mouse inspired na t-shirt. Nagkataon lang na out of 12, tatlo lang yung may stock pa ng size natin na double XL. Nakakayaman pero double XL ako guys. Dati, large na naging extra large na naging double XL. So hanggang dun lang. Pababa, hindi dapat umabot ng triple XL. So anyway, totoo yun guys, bumili na lang kayo sa Uniqlo kasi minsan nagdi-discount din sila. If ever pala guys, na kunyari mga nasa ibang bansa kayo, diba? Tapos may Uniqlo sa inyo or GU, and then may Mickey Mouse, let me know kung merong nilabas si Mickey Mouse or si Uniqlo na mismong dun lang makikita or limited edition for that country lang kung nasa kayo. Katulad ni Singapore guys, meron, nakabili tayo 4. Katulad ng Pilipinas, meron din, may Cebu, may Manila, may ganon, may Baguio. Okay? Sabi niya dito, grabe sa Vietnam, kahit hindi malaki yung sari-sari store, tumatanggap sila ng card. So yun, hindi naman ako pala card dito kasi nga dahil ayokong ma-fraud or ma-scam. Pero always use cash. Always bring cash, okay? Ganun na lang, masasabi ko. Ito pa pala, sabi niya dito, bago mo bilhin, tignan mo muna kung meron sa Shopee sa Vietnam. Tapos orderin mo doon, mas mura. Okay, so ito guys, ganito ginagawa ni Shane. Pwede kayo mag-check, ano ba tawag doon? Mag-check or window shopping muna sa mga pwedeng pasalubong. Like, kunyari, coffee, damit, noodles, and then saka nyo check sa TikTok naman. Dito kasi sabi niya sa Shopee. Sa TikTok, para at least
ano lang, overnight or 1 day or 2 days, masiship na siya sa inyo. Ilagay nyo lang yung hotel name, yung address niyo, gamitin nyo lang, tapos pwede nyo kunin yung hotel number para pag dumating yung delivery, then sila yung makakausap. Pwede yun guys. Ganun yung gustong gawin ni Shane. Kaso, nung ini-input niya yung credit card details niya sa TikTok, hindi tinatanggap. So, I don't know. Wala rin sila atang cash on delivery. Okay, parang ano lang din, parang sa atin, di ba? Sa Shopee. Pag may nakita tayo, ang ginagawa ko talaga, nag-check ako sa Shopee. Mas mura sa Shopee. Patapos na rin pala. So, sige, next tayo. Sabi niya dito, nagsiesta mga tao sa Vietnam. Lunch nila 11 to 12. Tapos, siesta time 1 to 2 p.m. Nung unang beses ko dito, Ghost Town. Totoo yun, guys. Nasabi ko dito kahapon na vlog ata na ang mga lokal dito, makikita nyo lang sila almost sa umaga lang. At saka sa hapon. Ganon. And the rest, puro foreigner na. Yung ibang lokal na may mga trabaho, mga nagtitinda, mga ganon. Kasi nga, mainit. Parang ayaw nila lumabas pag mainit. Pero syempre, ibang usapan yung mga nag-grab, bike, and so on, mga nagtitindahan. Ganon. Parang tayo lang din. Ayaw natin lumabas ng tanghali. Okay, so mukhang yun lang. Thank you again kay Jalvin Balba sa pag-share ng iyong mga advice. Yes. Ay, ito pa, last but not the least. Guys, sabi niya dito, kumakain ng aso yung mga lokal. Which is totoo yun, guys. May isang lugar dito sa Vietnam, hindi ko alam kung saang bansa siya, I mean, saang syudad siya, pero nagbebenta sila ng mga aso. Pero guys, ganito, ang maganda naman dito, ito yung mga nategi talaga, ganon, yung malapit na, yung mga ganon na, hindi yung kukuha sila ng aso yung makita sa tatagay nila, hindi ganon. Meron daw siyang na-experience na parang pinakain sa kanya, pero hindi niya alam na aso pala. Ganon. Siyempre, pasintabi sa mga fur babies dyan ha, hindi ako kumakain ng ano ha, sasampalin ko kayo, baka ma-misinterpret nyo na naman ako dahil tumatawa ako, pero hindi. Sabi dito, ingat sa Hanoi. Oh, dito daw, dun malapit sa mga mural Kineso sa tabi ng Riles, andun yung tinatawag na Titcho Ali, kung saan maraming ganun nga, binibentang aso, kinakain. Sa atin kasi dahil hindi tayo sanay, mandidiri tayo kasi pero dito kasi ganun yung culture nila. So hindi natin sila masisisi. Actually, alam nyo ba, meron din naman gumagawa sa atin nun, di ba? Yung mga siusunog pa, yung mga ganun, ay nako. So ayun lang guys, thank you so much. Tapos samahan ko na lang din ng common scams ha. So, first, dun sa mga gusto mong magpa-money changer, guys, transact only sa mga legit na store or legit na shop, okay? Huwag dun sa mga kasulok-sulukan na wala ng ilaw, walang sign, and so on, mga kineso, mga ganyan. Doon kayo sa mga bangko. Marami dito. Kasi alam niyo yung mga palit pera, mga bawas pera, na binibilang, kunwari, okay, kompleto. Pero pag bigay sa inyo, kulang na pala kasi nilaglag na nila sa tabi nila. Okay? Then, sa mga transportation, huwag kayo magta-taxi. As alam nyo na yan, mag-grab kayo. Grab bike, grab car, motorbike rental. Yan, sinasabi ko sa inyo, huwag na lang kayo mag-motor dito kasi hindi nyo kabisado yung mga daloy ng mga motor dito na nakakaloka. Pero if ever, matigas ulo nyo, gusto nyo mag-rent. Actually, bala ko mag-rent ng motor. Paglagdanan tayo, make sure na may Philippine International Driving Permit kayo. And bago kayo mag-rent ng sasakyan ng motor, gawa naman natin yon sa Jeju Island, sa Thailand. Picture nyo, para hindi kayo ma-scam na kunyari biglang may scratch na pag uwi nyo at wala kayong proof na may scratch talaga siya, then pwede nyo bayaran yun. Tapos pagdating ulit sa pera, make sure na alam nyo kung anong 10,000 and 100,000 kasi nga possible baka biglang nagbayad kayo ng 500,000 tapos akala nyo 100,000 yung sinukli sa inyo, 10,000 lang pala dahil nga nakakalito at kayo yung malilito. Okay? So, yung mga street and interaction scams, yung mga free drinks, free food na ino-offer nila, may kapalit yun. Okay? Don't take it, skip it. Meron yung bila na lang lilinisin yung sapatos mo. Kasi, lalapitan ka talaga guys. Syempre, ang titignan nila yung sapatos mo. Kung madumi, biglang sasabihin nila, oh, your shoes is dirty. Tapos biglang pupunas-punasan. Guys, pag napunasan yun, matik. Bayad agad. Always say no. Okay? Practice saying no. Ganon. And then, ito pa, yung mga fake police. Usually, nangyayari to dun sa mga train street. Isasabihin nila, bawal pumasok dyan. Pero biglang makikita mo, ang daming tao. Yung mga local mismo kasi nagpapanggap na police minsan. Totoo yan. Kaya make sure na mag-research muna kayo dun sa place na pupuntahan ninyo para alam nyo yung gagawin. Okay? Tapos sasabihin nila, sarado yung ganito, sarado yung temple, pwede kayong dalhin sa ibang lugar, o sabihin natin, hindi kayo pwede pumasok dahil kailangan may bayad or bumili kayo ng kape sa store namin para makapasok kayo. Hindi totoo yun. Yung train street na napuntahan natin, open for public, pwede kayong magdaan lang, magstay lang doon, pwede rin kayong kumain or uminom ng kape. Okay? And guys, ito, wag na wag kayong makikiconnect sa mga public wifi. For sure naman, pag pupunta kayo sa ibang bansa, meron kayong
eSIM. So, always use that, okay? Wag na wag lang kayo mag-open ng mga bank accounts ninyo. Okay? Wag na wag. Lalo yung mga nakaka-receive kayo ng OTPs, wag na wag. Doon lang kayo sa hotel, pwede naman. At doon syempre sa inyong mismong internet connection. And I think that's it. It's 7:07 p.m. na guys, and we still have 4 hours. I mean 3 hours, 8, 9, 10. 3 hours to prepare. And that's it. Thank you so much. And mamaya babalik na tayo tapos another video for departure process. And nag-chat ako kay Kuya Giang, yung magiging transfer natin. So kunin nyo siya ha. I-introduce ko siya sa inyo mamaya. So yun lang guys. Thank you so much sa pagsama sa amin. Medyo ano lang pala, sorry. Medyo on-off yung pagbablog namin ni Shane together, or on-off yung pagpapakita niya sa vlog because kasama niya kasi yung mom niya tsaka kapatid niya. So hinahayaan ko lang sila guys kasi syempre first time nila. Ayoko naman yung palagi sila nakadikit sa akin. Gusto ko explore nila, mag-enjoy sila. Kaya pagdating dito after Sapa, nagkakanya-kanya kami. Kain somewhere kung saan namin gusto pumunta and so on. Ganun ako. Hindi yung parang, ay sige, punta ka dito. Pero kung gusto nyo naman, kunyari kung kasama ko kayo, then gusto nyo bumuntot, go lang. Pero wag nyo papakilaman pag nagbablog ako. Charot lang. Ito, meron din tayo makakasama sa ano pala, sa Boracay, si Jay. Ayan, si Yusu na sa Japan ka na, and malapit ka dito all the way from Canada. Huwag kang pasaway magbablog ako. Lalabas-labas ako sa hotel natin. So anyway, mamimit nyo siya at papakita ko sa inyo. Isa sa mga ka-MP Natics na rin guys, certified na naging close friend ko na. And sana, dumami pa tayo, di ba? Basta, certified MP Natics ka, i-claim mo na we're friends. Yes. Kaya, dun sa mga namimit natin, alam nyo, parang close na tayo, di ba? At binibigyan ko talaga kayo ng time. Kasi, sobrang appreciate ko kayo. Dahil sa mga panonood niyo at saka sa mga love and support. So, anyway, yun lang. Thank you so much sa pagsama sa amin dito sa entire Hanoi and Sapa adventure experience. Bitin pa rin, guys. Bitin ako. Hindi nga ako nakapaghalong bay, hindi pa rin ako nakapagnimbin. And I would say, babalik tayo. I'm not sure kung this year, pero possible kung hindi this year, baka next year. Pero again, babalik tayo ha. Pasensya na, ngayon pa lang, pasensya na. Kung baka sabihin nyo na naman, ay Vietnam na naman, ay Hanoi na naman, ay Danang na naman. Basta ang alam ko, pag certified MP Natics ka, kahit anong i-upload ko, pasok sa panlasa mo. Kasi gusto mo lang ako makita. Feeling. So anyway, ganun talaga. Pero kung may hinahanap po kayo na hindi ko nagawa, or kung nagsasawa kayo na paulit-ulit ako sa ganitong lugar, okay lang naman po. Pwede kayong manood sa mga friends kong mga travel vlogger. Baka kasi nandun yung hinahanap nyo. Let's say gusto nyo mag-ibang bansa na hindi ko pa nagagawa, pwede po. Wala pong problema dun. Hindi ako magtatampo. And magpapasalamat pa ako kasi sinusuportahan nyo rin yung ibang mga content creator, mga travel vlogger. Ganun dapat, positive thinking. Positive lang tayo and happiness. And sumusuporta tayo sa iba. Lalo na yung mga nano content creator guys. Ay, supportahan nyo kasi mas yung iba doon mas quality pa. Yung videos nila, yung mga pinoproduce nilang content kaysa sa akin. Totoo. Kaya sana sabay-sabay kami, sama-sama kami umangat sa ganitong industry. So yun lang guys, thank you so much. And may isang vlog pa tayo again. Okay lang mag-enjoy guys, okay lang magsaya, okay lang for new experience, adventure. Basta make sure na aware kayo sa mga nangyayari sa paligid niyo. And mas okay na yung may alam. Sabi nga ni Kuya Kim, alamin nyo yung mga common scams para hindi kayo maka-experience. Alamin nyo yung mga do's and don'ts. At saka hingin na lang din kayo mga advice sa mga kakilala nyo na nagpunta na sa mga bansang pupuntahan ninyo. Or manood kayo ng vlog. Ganon. Okay, thank you so much guys. And kung may mga kakilala kayo na pupunta ng Hanoi and Sapa, Vietnam anytime soon, please share this video and like nyo na rin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs pa natin, not only here sa Hanoi and Sapa, at sa mga susunod pa, mapa-domestic man or international. You can also follow me sa iba ko pang social media accounts, Facebook, TikTok, and Instagram, and join us for free sa ating MP Natics Official broadcast channel sa mga kakulitan ko araw-araw. Kasi gusto ko lang mag-upload ng mga reels para masaya kayo. Okay? And naglalagay din ako doon ng mga ganaps natin, mga updates, mga seat sale, mga announcement, and so on. Lalong-lalo na mga travel plans natin. Nagmamay story din ako para malay nyo kung nandun din kayo at nandun din ako, pwede tayo magkita-kita. Okay? So guys, again, thank you so much. Palagi ko naman sinasabi sa inyo, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment because you will never be at this age again. So please do what makes you happy and follow me as we discover the world one step at a time. See you guys tomorrow for our finale vlog. Thank you so much. Good night. I love you all. Ma, 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 ma.